nalulungkot siya, pero hindi siya hihinto sa pagtawag sa iyo. Ang Diyos, kahit masaktan natin o saktan natin, hindi nagsasawang tumawag at tawagin ka. Hindi magsasawang hanapin at hanapin ka. Tayo lang ang mga nagsasawa. Sawa na ako sa buhay. Sawa na ako sa asawa. Sawa na ako sa anak. Sawa na ako sa iyo. Yun ang naririnig natin. Ang Diyos hindi nagsasawa. Hindi siya nagsasawang tawagin ka. Hindi siya nagsasawang mahalin ka. Kahit makulit ka na. Ang hirap. Gospel, Homily, Reflection. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus sa mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa, na gaya ng batang ito, ang siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanila mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na manginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan ninyo ito, higit niyang ikagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun hindi naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat ng nanonood sa atin, sa ating mga social media platform. Sa mga kapatid natin na sa ibang bansa, mga nagtatrabaho, aming kayong pinagdarasal sa misang ito sa Quiapo. Alam nyo, mayroon ako mga ibon, lovebirds. Meron akong African lovebirds na pag nakagat ka, talaga naman butas ang kamay mo. Yung lovebirds namin, may anak. Isang araw, nakakawala yung anak. At nakita ko yung paglipad dahil nakakawala. Dahil sa Sambales, ang daming puno, ang daming bundok, at ang daming ibon na malalaki. Kaya sabi ng batang kasama ko, ay wala na, Pader. Hindi na natin siya makukuha. Kakainin na siya ng mga ibon, ng mga uwak. Tinignan ko nga habang lumilipad palayo. Sabi ko, wala na. Pupunta na sa bundok, pupunta sa mga puno. So nawala na ako ng pag-asa, hindi ko na tinitingnan. Sabi ko, wala na. Total, marami pa namang kapatid yan, nanganak kasi yung nanay. Kaya okay lang na mawala na isa. Pero napansin ko doon sa pugad nila, yung tatay niya, maingay lagi, tweet ng tweet, tweet, ganun lagi. Umaga, tanghali, gabi, madilim na, maingay pa rin yung tatay niya. Sabi ko, siguro tinatawag o hinahanap yung anak niya. Wala na yun. Nakaraan ng ilang araw, 3 days, linggo. Pagkatapos ko magmisa sa aking parokya ng linggo, pag-akyat ko, sabi sa akin ng kasama namin, bumalik yung ibon. Sabi ko, nasan? Hinuli ko na po. Saan bumalik?
lumapit siya doon sa kulungan. 3 days, bumalik yung ibon. Nakakulong ngayon siya sa isang maliit dahil hindi pa sinama. Dahil 3 days, iniisip kong gutom, uhaw, pinakawalan ko, pinasok ko doon sa kulungan ng tatay niya, ng nanay niya. Hindi dumiretso sa pagkain, dumiretso sa pugad. Pagpasok sa pugad, sabay pasok ng tatay. Isip ko nga, pinapagalitan ng tatay, layas ka ng layas. Pero napansin ko, maingay, pagpasok doon sa pugad, tumahimik. Siguro yung tatay, tuwang-tuwa, nanay, na inaakap nila yung ibon yun, ibon. In 3 days na bumalik, tuwang-tuwa, tuwang-tuwang nakabalik yung kanilang anak siguro. Kaya pumasok sila doon sa pugad at tumahimik ng matagal. Paglabas, nakasilip muna yung tatay. Sabi ko sa sarili ko, naalala ko rin ng tatay ko tuloy. Kasi nung bata kami, pag nasa labas kami ng bahay, ewan ko ba, bakit iba yung sit-sit ng tatay na alam mo sa dami ng sumisit-sit, very distinct yung sa tatay ko. Naiintindihan ko at naririnig ko. Alam ko kung sa kanya yun. Tumatawag ang tatay ko habang naglalaro kami, mag-alas 12 na, sisit-sit yun sa labas. At sa dami ng tao sa tundo, dahil taga-tundo ko, maingay, pero bakit pag sumitsit yung tatay ko, naririnig ko? At pag sumitsit, tumakaripas kami ng takbo pauwi sa bahay para hindi mapagalitan. Sa pagninilay natin ngayong umaga, napansin niyo ba ang ebanghelyo? Hahanapin ng Diyos ang isang tupang nawawala. Hahanapin ng Diyos kung tayo'y nawawala. Iniisip ko nga, ang Diyos siguro tumitwit-twit din. Iniisip ko rin ang Diyos sumisit-sit din. Sinisit-sitan tayo at naririnig natin ang tawag ng Diyos kung tayo talagang nakaugnay sa Kanya. Sa ingay ng mundo, tumatawag ang Diyos. Hindi kayo makapapasok sa simbahan ng Quiapo ngayon kung hindi nyo narinig ang sit-sit ng Diyos. Kung hindi nyo narinig ang tawag niya. Ang tawag na naririnig natin hindi lang sa tenga, kundi higit sa lahat sa puso. Kaya sabi ko kanina sa inyo, yung sit-sit ng tatay ko, distinct. Sa dami at ang ingay-ingay ng tundo, pag tumawag yun, alam naming sit-sit ng tatay ko. Sa dami nating problema, sa dami ng gulo sa mundo, sa dami ng intindihin natin, pag sumitsit ang Poong Jesus Nazareno, alam mo, dahil nakaugnay ka sa Kanya. At ngayon, ninanais ng Diyos na maging katulad tayo ng isang bata. Totoo naman yan. Bakit kaya gusto ng Diyos na maging katulad ka ng isang bata? Na maging katulad tayo ng isang bata? Aba, masaya yata ang bata. Walang batang nag-iisip ng isasaing niya. Walang batang nag-iisip ng pamasahin niya. Ang bata, masaya. Umaasa lagi sa magulang. Nais ng Diyos na hindi natin masyadong isipin. Sabi nga kanina sa akin, palamuti lang ang mga kailangan natin sa mundo. Kailangan natin ang Diyos. Alam nyo, pag nagbe-bless ako ng bahay, alam na alam ko, kapag walang bata sa bahay. Bakit? Uy. Una, pag walang bata sa bahay, maayos yung bahay. Walang batang magulo. Kalawa, amoy efficacent oil. Amoy katingko. Yan ang maamoy mo. Siyempre minsan din may amoy pulbos. Pag matanda, pag matatanda yung nandun sa bahay. Pag alam mong may bata sa isang bahay, makikita mo kagad ang kurtina nakabaligtad.
Makikita mo kaagad ang mga silya magulo. Makikita mo ang mga laruan. Makikita mo ang bata nakangiti, masaya. Kaya nais ng Diyos sa totoo lang, maging masaya ka. Kaya niya gustong maging bata tayo o katulad ng bata. Ang bata hindi nagtatanim ng sama ng loob. Hindi nagtatampo. Walang problemang dinadala. Umaasa lang yan sa magulang niya. At yan ang hamon sa atin ng Diyos. Umasa sa Kanya. Huwag kang maging malungkot. Huwag tayong maging malungkot. Masaya ang maging isang bata. Kung kaya pag naaalala natin ang ating mga pagkabata, huwag nyo lang akalain na ang inaalala natin ay kabutihan lang natin. Minsan maging kapilyuhan natin sa ating pagkabata. Pero makikita mo pa rin sa kabila ng kapilyuhan ang grasya ng Diyos. Makikita mo ang kanyang pagmamahal. Kaya nakita nyo sa Ebanghelyo, 99 iniwan, hinanap ang black sheep. Mas masarap sigurong tawaging black sheep tayo. Bakit? Dahil hinahanap tayo ng Diyos. Ganun siya kapag mapagmahal. Katulad siya nung ibon namin, na kung saan yung tatay araw-araw tweet ng tweet. Yung pala tinatawag ang anak. Araw-araw tinatawag tayo ng Diyos. Oo, kahit magkamali tayo at magkasala, nalulungkot siya, pero hindi siya hihinto sa pagtawag sa iyo. Ang Diyos, kahit masaktan natin o saktan natin, hindi nagsasawang tumawag at tawagin ka. Hindi magsasawang hanapin at hanapin ka. Tayo lang ang mga nagsasawa. Sawa na ako sa buhay. Sawa na ako sa asawa. Sawa na ako sa anak. Sawa na ako sa iyo. Yun ang naririnig natin. Ang Diyos hindi nagsasawa. Hindi siya nagsasawang tawagin ka. Hindi siya nagsasawang mahalin ka. Kahit makulit ka na. Ang hirap pala ng tumatanda, ano? Ako matanda na. Senior na nga ako eh. Sabi ko, Diyos ko, dadalawa na lang kami senior na nagmimisa rito sa Quiapo. Mga bata yung mga nagmimisa, senior na. Anong problema natin matatanda? Masakit ang balakang, nahihilo, masakit ang tuhod, ninenervyos. Ang hirap tumanda. Makulit. Panginoon ko, Diyos ko, paulit-ulit. Pero sa kabila niyan, niyayakap tayo ng Diyos. Sabihin nyo nga, makulit. Sabihin nyo nga, makulit. Wag sa akin, sa katabi nyo, makulit. Lalo na kung matanda na yan, makulit. Pero ang Diyos, makulit din. Makulit siyang mahalin ka. Makulit siyang tawagin ka. Makulit siyang magmahal kahit nilalayuan natin siya. Napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Hindi siya nagsasawa. Tandaan nyo yan. Hindi magsasawa ang Diyos sa iyo. Kahit na marami tayong pagkukulang. Hindi siya nagsasawang magpatawad. Hindi siya nagsasawang umunawa. At higit sa lahat, hindi siya nagsasawa na mahalin ka. Kahit hindi tayo karapat-dapat, hindi siya magsasawa, mahalin ka. Mahalin tayo, mahalin ako, kahit nagkakamali tayo. Patuloy sana tayong lumapit sa Kanya. Patuloy tayong makinig sa tawag ng Diyos. Matuto tayong marinig ang sit-sit ng Diyos. Sinisit-sit ang Kanya. Tinatawag Kanya. Sumagot ka sana sa pagmamahal ng Diyos. Mahal tayo ng Poong Jesus Nazareno. Amen.